Yon mga kababayan, ito pag-usapan po natin, itong nakita po nating balita about po dito sa isang issue ng mayor mga kababayan sa Tarlac na kung saan sinasabi na tumanggap daw po ito ng donasyon dito daw po sa mga hinihinalang Chinese spy. At ngayon mga kababayan, sinasabi po dito na good faith, ito daw pong pagtanggap niya ng donasyon, pero sinasabi naman po ng mga kasamahan po niya, ayon po dito sa balita, na hindi dapat daw po tumatanggap ng donasyon ang mga local government mga kababayan, especially lalo na kung galing dun po sa mga hinihinala na Chinese spy. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, sinasabi po kasi dito, eto daw, ayon po sa Philippine Daily Inquirer, yan po yung source po natin, ililipat ko na lamang po yan dito. Sabi po kasi dito, Clark Freeport Zone, hindi pinahihintulutan ng Tarlac City Council si Mayor Ma Cristina Angeles na tumanggap ng 5,000 cash donation at 15 motorsiklo mula sa mga Chinese national na pinaghihinalang espiya ng Chinese Communist Party or CCP. Sinabi ni Vice Mayor Ginaro Mendoza sa Inquirer na itong Miyerkules, sinabi ni Mendoza na namumuno sa Legislative Council ay nagsabi sa isang panayam sa telepono na hindi rin humiling si Angeles ng otorisasyon mula sa konseho upang tanggapin ang mga donasyon. Ibig sabihin mga kababayan, wala man lang kahit anong hakbang na ginawa po etong si Mayora Ma Cristina Angeles mga kababayan na kahit na ano pa man pong request or otorisasyon dito po sa kanilang konseho mga kababayan. Sabi pa dito, wala kaming nakita nung Miyerkules pero nag-double check pa rin kami. Pangilinan said, isang artikulo noong Hulyo 2022 na inilathala sa social media account ng isang katawan na pinamumunuan ng CCP na nakikibahagi sa United Front Work ang nagpakita sa isa sa mga akusado na Chinese spy na nag-aabot ng tseke na nagkakahalaga ng 500,000 kay Angeles. Si Angeles sa isang pahayag ay kinumpirma na natanggap ang 50 na mga motorsiklo sa mabuting pananampalataya. Sabi pa dito, grupo ng voluntaryo ang mga motorsiklo ay inilaan na ipamahagi sa pulisya ng lungsod ng tanggapan ng pampublikong kaligtasan ng lungsod at pamahalaang panlalawigan sa 5 unit bawat isa. Gayunpaman, iginiit ni dating Representative Victor Yap na ang pamahalaang panlalawigan kung saan ang kanyang kapatid na si Susan, ang kasalukuyang gobernador, ay hindi nakatanggap ng bahagi nito. So ngayon kasi mga kababayan, bakit nga ba natatalakay ito? Bakit nga ba napakainit po ng balitang ito? Etong patungkol sa pagsasabi na hindi pinahihintulutan yung mga local government na tumanggap ng donasyon mula sa samahan ng mga Chinese mga kababayan or yung mga pinaghihinalaan na Chinese spy, kasi ang tinitingnan po dyan baka magkaroon ng personal interest mga kababayan na kung saan baka nagbibigay ng pabor, di umano, hindi ko naman sinasabing totoo, baka nagbibigay ng pabor dito po sa mga Chinese spy na ito mga kababayan. Kaya po pinagbabawalan talaga di umano na tumanggap eto mga local government ng kahit na ano paman pong ayuda, donasyon o kahit ano paman sa mga Chinese group or yung mga hinihinala na Chinese spy. Ano po, sabi pa dito, inamin din ni Angeles na nakatanggap siya ng 100,000 ngunit binanggit ang resolusyon number 933-486 na nagpapahintulot sa kanya na tumanggap ng 200,000 na donasyon mula sa Yaoxing Volunteer Group of the People's Republic of China. Mga kababayan, yan po yung pagkakasabi dyan. Sabi pa dito, napetsahan noong Setyembre 5, 2023, ang resolusyon ay bilang tugon sa kanyang kahilingan noong Agosto 30, 2023 para sa otoridad na tanggapin ang mga donasyon para sa iba't ibang programa ng pamahalaang lungsod. Sabi pa dito, sinabi ni Angeles na ang pera ay ginastos sa Department of Education sa mga dental kits para sa mga mag-aaral at ang 200,000 na donasyon na ginawa ng 2023 ay hindi pa daw po nagagamit. Alam nyo ba kung bakit pinag-uusapan din to? Kasi mga kababayan, sa totoo lang pinagpapaliwanag po siya na dapat bigyan ng kaliwanagan ito pong patungkol dito. Kasi nga, ang pinag-uusapan po kasi dito mga kababayan, nagbigay ng donasyon sa kanya at tinanggap po niya yung mga pinaghihinalaan na Chinese spy. So ngayon, ang tinitingnan din dyan, baka may kapalit.
Ano po, baka may kapalit yung ibinigay na donasyon ng mga Chinese spy dito po sa local government, mga kababayan, na pinamumunuan ni Mayor Cristina Angeles. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Hinimok ni Mendoza si Angeles na linawin at paliwanagan tayo sa mga bagay na ito sa ngalan ng transparency, accountability na inaangkin niyang patakaran niya. Sabi pa dito, tumanggi naman si Yap na magkomento pa patungkol sa mga kontrobersiyang bumabalot kay Angeles na kalaban niya sa pagkakongresista sa darating na halalan. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Pagsubaybay sa himpapawid. Gayunpaman, sinabi niya ito ay isang issue na pampublikong interes. Iniulat ng Reuters noong nakaraang linggo ng 4 na Chinese national na inaresto ng mga otoridad ng Pilipinas noong Enero ang namuno sa mga civic group na pinangangasiwaan ng Foreign Influence Network ng CCP. Sina Wang Yongye, Wao Joren, Chai Xiao Huang at Chen Heitao ay kabilang sa 5 lalaking Chino na pinigil ng mga investigador ng Pilipinas noong huling bahagi ng Enero dahil sa umunoy pagpapalaganap ng mga larawan at mapa ng hukbong pandagat ng Pilipinas malapit sa South China Sea. Ang 5 lalaki ay nagpapalipad ng mga drone upang tiktikan ang hukbong dagat ng Pilipinas, sabi ng National Bureau of Investigation, at idinagdag na nakita ito ng mga larawan at mapa ng mga sensitibo, site at sasakyan dagat sa kanilang mga telepono. Ang Tarlac ay tahanan ng mga pangunahing base militar, kabilang ang isang ginagamit ng Pilipinas at Estados Unidos para sa mga live fire exercises sa taunang military drills. Ngunit ang mga larawan ng mga base sa lugar ay hindi kabilang sa mga site na sinabi ng NBI na natagpuan sa mga kagamitan ng mga kalalakihan. So yan po yung mga dahilan kung bakit talaga pinagbabawalan yung mga local government na tumanggap ng ayuda dyan po sa mga pinaghihinalaan na Chinese spy. Kasi nga, nagkakaroon sila, mga kababayan, mas lalo ng lakas ng loob na magsagawa ng mga ganitong klaseng aktibidades dahil nga baka mamaya may kapalit pala yung ibinibigay po nila na ayuda. Kaya pinagpapaliwanag po itong si Mayor Cristina Angeles. Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, yung mga ganyang klase ng tao, yung mga Chinese na nagpapanggap na mabait, kunyari, dyan po sa ating mga local government, lalo na yung mga malalapit sa mga base militar or dun sa mga EDCA site, talagang gagawin po nila yan para makatiktik at makakuha ng impormasyon sa kung ano yung ginagawa po ng ating mga kasundaluhan dyan po, mga kababayan, sa mga base militar. Ano po, at dun sa mga sasakyang pandagat po natin at sa mga teritoryo po natin dyan po sa West Philippine Sea. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin. Sinipi ng Reuters ang isang mataas na opisyal ng NBI na nagsabi na ang mga lalaki ay kinasuhan ng espionage or espionage na may pagkakakulong na hanggang 20 taon. Ngunit ang Foreign Ministry ng China sa isang pahayag ng Reuters ay nagsabi na ang China ay nangangailangan ng mga mamamayan nito na sumunod sa mga lokal na batas at ang mga civic group ay kusang nabuo at pinamamahalaan ng mga kaugnay na mamamayang Chino ay walang kaugnayan sa gobyerno ng China. Itinanggi po nila yung mga nahuli di umano ng mga Chinese spy. Banta sa seguridad, inaresto ng Pilipinas ang hindi bababa sa 8 sinasabing mga espiya ng China nitong nakaraang linggo. Ang kanilang mga pagkulong ay naudlot ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na may hangganang pandagat at may mga magkasalungat na pag-aangkin sa mga teritoryo sa South China Sea. Ang mga kamakailan na pag-aresto ay nagpapakita na ang Pilipinas ay kailangan muling i-configure ang pambansang pananaw sa seguridad na higit sa tradisyonal o konbensyonal na mga banta sa seguridad. Sabi ni Don McLingel, isang dalubhasa sa international na relasyon sa De La Salle University ng Manila. Pinangunahan ni Wang Wu, Chai at Chen ang Philippine-China Association of Promotion of Peace and Friendship, isang civic group na itinatag noong 2016. Yan po, mga kababayan, siguro yung mga nagbigay ng donasyon dito po, mga kababayan, na tinanggap ng local government na pinamumunuan ni Mayor Cristina Angeles. Ano po, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Sabi pa dito, ang mga pinuno ng asosasyon noong 2022 ay bumuo ng pangalawang entity
ang Xiaocheng Volunteer Group. Ayan mga kababayan yung nagbigay ng donasyon. Ang mga grupo ay nagbabahagi ng isang website na nag-aanunsyo ng kanilang kaugnayan sa CCP at pareho silang pinangangasiwaan ng All of China Federation of Return Overseas Chinese or itong tinatawag na ACFROC, isang katawan na pinamumunuan ng CCP na nakikibahagi sa gawaing nagkakaisang presente dahil ang mga tuntunin ng Beijing ay nakaka-impluwensya sa mga operasyon mga kababayan. Mukhang hindi na ma-access ang website simula noong February 28. So ibig sabihin, yung nagbigay mga kababayan ng donasyon dito po sa local government na pinamumunuan ni Ma Cristina or ni Mayor Cristina Angeles mga kababayan, talaga po palang malapit dito po sa China. Ano po, at talagang masasabi natin mga kababayan na ito yung mga pinaghihinalaan na Chinese spy. So sabi pa dito mga kababayan, ito basahin pa natin. Nagsalita na mga opisyal ng United Front Work Department sa mga pagpupulong ng mga grupong nakabase sa Pilipinas ayon sa website at isang account sa social media na ang pinakabagong kaganapan ay naganap noong Mayo 2024. Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nagpahayag ng mga alalahanin tungkol sa aktibidad ng United Front na may babala ang punong militar noong Hulyo na ang United Front ay dahan-dahang pumapasok sa ating bansa at sinusubukang impluwensyahan ang iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kaya nga po nagbibigay-bigay sila ng mga ayuda dyan, mga donasyon dahil gusto nilang impluwensyahan yung isang local government. Kaya po yan yung dahilan kung bakit pinagbabawalan na tumanggap mga kababayan eto pong mga local government ng mga ayuda, donasyon or kahit ano pa man po na galing po dito sa mga grupo ng mga Chinese mga kababayan. Kaya nga kung titingnan po natin dapat po talagang magpaliwanag etong si Mayora Ma Cristina Angeles kasi unang-una ang nakasalalay po kasi dyan seguridad ng sambayan ng Pilipino. Ang nakasalalay po kasi dyan yung interes ng mamamayang Pilipino dahil hindi naman po magbibigay ng donasyon yung mga yan kung wala pong hinihingi na kapalit or kung wala personal interest na gagawin niyang mga yan. So ngayon, dapat pong magpaliwanag itong si Mayora Ma Cristina Angeles para mabigyan po lahat ng kaliwanagan ito po mga accusation na ibinabato po sa kanya. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa sinasabing pagtanggap ni Tarlac Mayor Ma Cristina Angeles na mga donasyon galing po dito sa Chinese group mga kababayan? Ito po ba ay in good faith or in bad faith mga kababayan? So dapat ipaliwanag niya po para magkaroon ng kaliwanagan ang mga kababayang Pilipino po natin. Ano po? So comment below na lamang po kung ano pong opinion nyo hingil po dito sa balita pong ito mga kababayan. Ano po? At siguro hanggang dito na lamang po muna tayo at pansamantala po muna tayo magpapaalam. Pero bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan. Mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you po. God bless po sa inyo.